Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko nga po kanina, kahapon po, kagabi, nangyari nga po yung, what they call this, yung prayer rally po sa Liwasang Bonifacio. Diba? Nangyari po kahapon yung prayer rally po sa Liwasang Bonifacio at nagsalita po doon ang napakagaling at napakahusay na si Bongo. Okay? So, ngayon, ang point natin dito, isa po sa mga strategy ngayon ng Duterte Camp is magpaawa. At base po doon sa mga napanood ko nga po kahapon na sinasabi nga po ni Bongo, nagpapaawa po yung buwakan ng ina. Akala mo naman silang biktima dito. So ito nakita ko lang itong post po na to sa Facebook. Pero basahin ko na rin po, troll account naman to, pero basahin ko na rin. O, panawagan at balita ni Senator Bongo. Prayer rally kay Tatay Digong Duterte. Puta, Tatay Digong. Tatay nyo ba to? Makapagdamdamin. Kita nyo, di ba? Makapagdamdamin na balita at panawagan ni Senator Bongo sa prayer rally para kay former President Tatay Digong sa liwasang Bonifacio. So ngayon, alam nyo bang point ko dito, mga babayan? Di ba? Tulad ng sinabi ko nga kanina, ginagamit po talaga ni Bongo, ginagamit po talaga ng Duterte Camp ang appeal to the emotions para po paawain si Digong. Kayo ba, naawa ba kayo kay Digong? Di ba? Ako hindi. Kasi po, obvious naman po na nagpapaawa lang po si Duterte. Huwag po tayong uto-uto, mga kababayan, especially po kayo mga DDS kayo. Nag-iiyakan pa kayo? Puta, pinakain ba kayo ni Digong? Yumaman ba kayo noong panahon ni Digong? Nabigyan ba kayo ng trabaho noong panahon ni Digong? Oh, di ba? Kayong mga OFW na sinasabi nga ni Sara Duterte na ang pinakabiktima daw po ng lipunan ay mga OFW kasi daw wala daw pong trabaho sa Pilipinas at napilitan daw po mag-abroad. Kayo ba? Napauwi ba kayo ni Digong nung siya ay presidente? Ayan eh. Kung magsalita kayo, akala nyo naman kasi, di ba, napakabayani ng mga Duterte. Wala naman nangyari sa Pilipinas noon. Niloko lang po tayo. Oh, happy birthday, Digong. Oo. O birthday niya nga pala, no, March 28, di ba? So ito baka maka-copyright tayo, pero sige, sugal na natin to, no? So ito, panoorin natin itong sinabi nga po ni Bongo. Sige, tinan nyo to. Hirap na niya. Halos, hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magme-medyas sa kanya doon? O, di ba, iiyakan talaga sila. Tingnan yung mga mukha nila. Pinakain ba kayo ni Duterte? Tingnan ninyo. Yung sinabi ko. O, ano nakakaiyak dyan? Ang tawag ko dito, buti nga sa inyo. Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Si Hanilet ba, nasan ba si Hanilet ngayon? Nasa Pilipinas pa, di ba? Hanilet Abanseño, hanapin ko nga dito kung nasan si Hanilet. Kung ano bang update sa kanya ngayon. Sa Pilipinas siya, di ba? Tinong ko lang ha, Hanilet. Hanilet Abanseña. Oh. Oh, iyak-iyak. Oh. Ito nagmamakawa na naman, oh. Sige, patay na utangin mo siya. Ay, naku, wala to, men. Ito kaka-upload lang nito, oh. Oh. Pakita ko sa inyo, oh. May video si Hanilet ngayon dito. Oh. Wala ite, eh. Oh, ano ba yun? Ayaw mabuksan ng microphone ko. Oh, yan, oh. Tinan nyo, ito, audio lang, ha. Hindi lang kayong gustuhan na. Hindi private kami. Sige, patay na utangin mo siya. Dito. Oh. Kidnap ninyo. May 80 years old na siya. Kabalo mo ka kayo. O, diba? Ayan na. So, si Hanilet mga kababayan, confirm na sa Pilipinas lang. O ngayon, kung nilireklamo pala ni Bongo, kung sino mag-aalaga kay Digong, kung sino magsasort ng medyas kay Digong, bakit hindi niya sinamahan?
Di ba? Bakit hindi sinama sa The Hague? In the first place, siya po ang nakalista po para samahan si Digong dun po sa The Hague. Pati ka sinamahan doon. Nagdoloko nyo naman ako. And then alam nyo mga kababayan, no? Di ba? Nakita nyo si Duterte nung pre-trial. Kunwari bingi, kunwari hindi makapagsalita. Di ba? Kunwari kinakawawa. Samantalang nung sa Hong Kong siya, lakas-lakas niya. Ano nyo? Ko. Continue nga natin to. Continue. Sige. Hindi kasi ang point dito mga babayan. Kaya po kasi nagmamakaawa o nagpapaawa itong mga Duterte para po magkaklas ang mga tao. Ganoon lang naman talaga yun eh. Kasi po marami pa rin po mga Pilipino uto-uto. Mabilis maawa. Di ba? Ewan ko ba? Okay, papauto dito ha. Tandaan ninyo ha. Nung siya yung presidente, nung sila yung nasa posisyon, akala mo kung sino tong mga hayop na to. Pumapatay po ng tao ito. Pumapatay po ng mga mayor ito. Oh. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawa ang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba? Nung di binibigay gamot ka. Hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Dadang ina talaga. Alam niyo mga kababayan, hindi pwedeng ganyan paawa. Mayroon tong doktor dun po sa The Hague. May doktor po dun sa The Hague. Oh, ngayon pala kung concern pala kayo kay Digong, ang tanong nga natin dito, bakit hindi sumama si Hanelet? Ay, Duterte Tards talaga to mga to, no? Duterte Tards. Anong? Naniniwala kayo kay Mildal Diela eh. Ano ba? Fake news din yun. Bakit ako natatawa? Ikaw sama-sama mo O nga, ba't ka natatawa? Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Hindi. Sige. Bakit ibabalik? Ang tanong, bakit ibabalik? Di ba? Ano lang tayo? Common sense lang tayo. Bakit ibabalik? Di ba? Sa tingin nyo ba, meron bang paraan para ibalik si Digong? Isa lang po yung paraan. Meron dalawang paraan. Meron dalawang paraan para makabalik si Digong. Di ba? Una, tatlo pala. Tama, tatlo. Tatlo pala. Una, mapanalo niya yung kaso. Matagal pa yon, mga 8 years pa yon. Di ba yun ang una? Mapanalo niya yung kaso, 8 years pa yon, matagal pa yon. Oh. Ewan ko lang kung doon pa siya, kung buhay pa siya nun. Tingnan natin. O pangalawa, ito yung una. Pangalawa, di ba? Mabasura yung kaso. Di ba? So ang gawin niyo, galingan niyo na lang. Galingan niyo na lang, di ba? Na mabasura yung kaso. Habang may hearing, di ba, pakita ninyo. Di ba na hindi talaga intensyon ni Tatay Digong na pumatay ng tao. Yung problema kasi yabang-yabang eh. Nung panahon ni Duterte, kung magyabang, papatay ako ng 3 milyon, sinasabi niya. So paano niya ngayon i-justify, di ba, na hindi niya intensyon na pumatay ng tao kung siya mismo nagyayabang nung siya yung presidente? At isa pang isang malaking malupitan dito, di ba? Nung meron pong hearing sa House tsaka sa Congress, sa House tsaka sa Senate, I mean, pati din po kasi nagyabang-yabang din po siya doon. Umaamin din po siya doon na merong DDS. Meron Davao Death Squad. So, paano? Di ba? So, sabi ko 3, di ba? So, pangatlong reason, itakas ninyo. Oh, yun. Di ba?
Ayun po yung tatlong reason para para mapauwi si Digong. O tapusin niyo yung kaso, ipanalo ninyo. Pangalawa, 'di ba? Pilitin ninyo mabasura yung kaso sa pamamagitan nga po ng hindi naman intentional yung pagkapatay yung pagiging mamamatay tao ni Digong. Pangatlo, itakas din nyo. Takas nyo, pang-apat, patay na. Loko-loko na si Kyril, no? Pang-apat, patay na, no? O, di ba? Ayun. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? O sige, basahin mo nga. Basahin mo. Ano yung mga medicine ni Tatay Digong? Minsan nagtitweet Wala, yung kamay di niya, niya sabi Baka may... Gusto niya basahin ko eh. Yung medisina niya, tapos hindi niya binasa. Basahin mo. Para malaman namin kung ano yung mga gamot na kinukuha niya. Baka mamaya merong ditong baka mamaya meron siya ininom na gamot para po sa mga baliw. O fentanyl, di ba? O di ba? Baka mamaya meron siyang gamot dito na Prozac, yung antidepressant, di natin alam. O dapat binasa mo para alam namin. Oh. 'Di ba? And then actually mga kababayan, no. Ganyan po kalupit sa ICC. Ganyan po sila ka-confident. Kung sakaling meron pong mangyari kay Tatay Digong doon, Tatay Digong tuloy, dapat Tatay Digong oh. Hindi ko tatayan ha. Oh, kung meron man mangyari diyan kay Duterte, diyan sa ICC, cargo po ng ICC 'yon. 'Di ba? Sila po mananagot po diyan. Siyempre, itong mga kababayan, diba? Ito yung hindi ginagamit ng mga Ito yung mga hindi ginagamit na common sense ng mga DDS eh. Hello po, Variha Triber, no? Tinan niyo ito. For example, hindi po binibigay ni ICC yung mga gamot ni Digong. At kung sakaling meron po masamang mangyari kay Digong, na wag naman sana umabot pa sana at least kahit mga 10 taon pa sana si Duterte, no? So, or 20 years, sana man lang, di ba? Para maramdaman niya yung sakit, di ba? Ng inuusig. Oh. For example, sabihin na nga natin, no, na merong masamang mangyari kay Digong kasi hindi nga daw po binibigay ng gamot. Pag-uwi po ng Pilipinas mga kababayan, ipapa-autopsy po yan si Digong ng pamilya niya para malaman kung ano ba yung naging sangkot ng pagkamatay niya. Kung mangyari man 'yon. At makikita po sa autopsy report mga kababayan kung siya ba inabuso, kung siya ba hindi binigyan ng gamot, kung siya ba pinabayaan, makikita po yun doon. At masisira po ang ICC doon. Sa tingin nyo ba gagawin ba ng ICC yun? Di ba pinabayaan ninyo sa usaping medical yung detainee ninyo dyan? Hindi eh. Hindi pwedeng katangahan dito. Dapat po tayo dito, gumagamit po tayo ng common sense. Hindi pwedeng paawa dito. Diyos ko naman, bumatay nga kayo ng 30,000, di man lang kayo naawa. Alam nyo mga kababayan, hindi po bagay kay Duterte ang nagpapaawa. Hindi po talaga bagay sa kanya. Ang bagay kay Duterte, berdugo. Totoo, no? Tanim-intriga na naman itong mga hayop na to eh. Alam nyo sa ginagawa nyo na yan, di ba? Sa ginagawa nyo na yan, pag ito nakita to ng ICC, ay putang ina, gagawin yung ICC, no? Ay, walang yan to, no? Totoo pa rin sinasabi ng mga news article na maintriga si Duterte. Oh. Dito magiging pabor sa inyo. Tandaan nyo, wala na pong magagawa ang Korte ng Pilipinas dito para mapauwi si Digong. Wala na po siyang magagawa dito. Ipanalo nyo na lang yung kaso. Ipapasuro nyo na lang yung kaso para makauwi siya. Pero kaya kung intrigahin nyo pa, baka mainis lang lalo sa inyong ICC. Di ba? Syempre ito, internet to. Itong sinabi ni Digong, itong sinabi ni Bongo, internet po ito. Buong mundo po makakapanood nito. Oh. Bingbong Kakon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Well, thank you. Actually, that's politics. So, anong susumbat mo doon? Di ba? Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo,
Hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Ma'am Manilet yun, alam ni ES yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Alam nyo ito Excuse me, ano pa yung tubig? Tinan nyo alam nyo, merong chismis mga kababayan na ang nagpauwi po kay Duterte, si Bongo. Mamaya, content natin mamaya, pangatlong topic ko mamaya. Babalikan po natin to mamaya. Pangatlong topic ko. Sa Team Replay, i-re-upload ko to. Ang nagpauwi po kay Digong, si Bongo. Mamaya. So, huwag mong susumbat yan na hindi siya tatakas. Kasi akala kasi dito ng Duterte camp, mga babayan, hindi po siya tutuluyan na ipahuli. Kaya itong si Bongo, uto-uto, tanga-tanga din, Tatay Digong, umuwi ka dito. Di ba? Hindi ka gagalawin dito, kaming bahala sa'yo. O nung hinuli, walang nagawa. O ngayon, nagpapaawa. O di ba? Mamaya, balikan natin mamaya yan, di ba? So ngayon mga babae nito, may mga slides pa ako dito eh. Ito. Akala ko ba ang gusto ni Duterte, magmadali ang ICC na hulihin siya? Bakit ngayon na ba makaawa kayo na pauwiin siya? Sundin ninyo ang gusto ng matanda. Tingnan nyo ito sinabi niya ito sa Congress. Ito kausap niya dito si Franz Castro. Tingnan nyo to. TC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Di ba? Ayan Gusto mo to, di ba? Gusto nyo yan, di ba? Anong dinadrama-drama mo, Bongo Lloyd? Ay, sorry. Bongo. Anong dinadrama-drama mo dyan? Ito po ang gusto ni Duterte. Ayan ang problema kasi sa inyo mga DDS kayo eh. Sasabihin nyo na naman, ay hindi, nagbibiro lang si Digong dyan. Hyperbole lang yan. Wala, hindi nyo na nakukuha yung humor ng Bisaya. Nagbibiro lang siya. Hindi. Congressional hearing po ito eh. Naka-under oath ka dito eh. Di ba sabi niya dito? Huliin nyo na ako ICC. Baka kabatayan ko na lang yan, hindi pa na ako naimbestigahan. Ngayon. Hinuli siya ng ICC. Ba't nyo pipigilan? Alam niyo mga kababayan, pag tinulungan ng gobyerno to ng makauwi, kung may magagawa nga ang gobyerno, di ba? Babalik po yan sa yabang niya na ganyan. Babalik po yan, hindi magpapasalamat yan. Walang hiya po yan eh. Psychopath yan eh. Enjoy mo na lang yan. Total gusto mo yan, enjoy mo na lang yan. Total naman dyan po sa detention center ng ICC, di ba? Merong gym. Masarap ang pagkain. May doktor, naka-aircon. Merong reclamation area. Merong recreation area. Merong recreation area. Enjoy mo na lang. Di ba? Sige, continue. They can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. Diba? And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. So, ganun lang. Alam niyo, ganun lang ang buhay. Kaya huwag niyo na pauwiin, mga kababayan. Tapan-tapangan siya dati, ngayon, paano na ngayon? Di ba? So, ay lang yung starting natin ngayon. No? So, kayo mga kababayan, no? So, anong pamasabi niyo nga po dito? Sa paawa effect nga po ni Bong at saka ng kampo ng Duterte. Kasi ngayon, no, nakikita ngayon natin yung pattern. So, yung pattern po ngayon ng Duterte camp is magpaawa.
So kung kayo po mapo-fall po dito, utu-uto na po talaga tayo nito, mga kababayan. 'Di ba? So, yun so ano po and actually mga kababayan, ang hinihintay ko talaga dito, well, sige, okay lang. 'Di ba na mag-rally kayo, 'di ba? Gusto ko nga manggulo na kayo eh. Hindi nga seryoso. Kaya ito press 1 kayo, ako mag-agree kayo sa akin ha. Ako gusto ko na manggulo na po 'tong mga DDS. Tulad nung ginawa nung panahon ni Erap, 'di ba? Nung panahon ni Erap, 'di ba? Na nagpaawa, 'di ba? Si Erap dati hinuli. Naalala niyo ba 'yon? Dati si Erap hinuli. O 'di ba? Kasi merong kasong plunder. O nung hinuli nga po si Erap, nagkaroon po ng EDSA 3. Nilusob po yung Malacanang ng mga supporter ni Erap. O, ano nangyari po nung nilusob po nung supporter ni Erap si Malacanang nung 2000, I think 2023 ata yun, no? 2003 o 2002 ata, no? Ano nangyari? Nag-declare po ng state of emergency si Gloria. O sige, okay, sige. Ako ang gusto ko gawin nyo rin yun. Mag-rally kayo, di ba? Lusubin nyo yung Malacanang, buong Pilipinas, no? Di ba? Ako naniniwala naman ako na hindi naman kayo magtatagumpay eh. Sige, subukan nyo mag-rally, subukan nyo lusubin yung Malacanang. Oh, para meron na pong dahilan para mag-declare ng martial law yung presidente. Tandaan nyo ha, yung martial law manggagaling sa Congress. Tandaan nyo yan. Sige, guluhin ninyo. Guluhin ninyo. Kayo ba? Okay ba sa inyo yun? Di ba? Guluhin ng mga Duterte ang bansang Pilipinas and then magkakaroon po ng declaration ng martial law sa Congress puta majority po ng mga congressman natin maka Marcos. Kayo ba naisip nyo ba 'yon? Kayo mga DDS naisip nyo ba 'yon? Sige, ano kayo? Guluhin niyo para maganda. Kayo ba agree ba kayo doon? Magde-declare ng martial law si PBBM. Ang problema, wala nang pasaway. Doon sa mga pasaway, huwag na kayong magpasaway. Ano ang problema? Nag-rally kahapon, wala pang 1,000. Di ba? So wala, hindi yan. Hindi nyo kaya pabagsakan yung gobyernong ito. Diba? So yan, nasa dyan po sa team replay, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito, sa paawa effect nga po ni Bongo tsaka ng Duterte Camp. Para po galitin po ang sambayan ng Pilipino. So kayo ba, napansin nyo rin po ba yon? At kayo ba, naawa ba kayo kay Digong? Kung kayo maawa sa kanya, ha? Kayo, pag naawa pa kayo, naku, ewan ko na lang. Diba? Kaya sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And then mga babayan, no, ito, nakakatawa to eh.